dilaw na yan, yung bilog-bilog. Kasi tingnan yung ugat, yung pink na yan, fibers yan, periodontal ligaments yung tawag dyan. So, ang tawag dyan sa buong yan, periodontium. Kaya yung sakit dyan, periodontal disease. Yung gingivitis, naririnig nyo naman yun, di ba? Yun yung pamamaga pa lang ng gums. Ito yung gums. Yung nagkukos niyan, yung plaque na tinatawag. Yung plaque, kahit hindi tayo kumain, wala tayong ginagawa, magpo-form parati yun sa bibig. Kasi bacteria yun eh. As in, colony ng bacteria. Tapos kulay white yun ng babaho. After natin mag-brush, after ilang oras, pag kinapa mo earth ng dila, yung likod ng mga ngipin mo, parang may rough na malambot. Pag kinutput mo, malambot siya na white. So, hindi yung pagkain plaque yun. Pag inamoy mo, mabaho yun. Kasi bacteria yun. So, dyan yung unang nagpo-form sa gum line. Sa paligid yan, pati sa likod, sa gilid. Kaya tayo nagtututbrush. Hindi lang pagkain yung tinatanggal natin, kaya tayo nagtututbrush tsaka nagpo-floss. Yung floss yung sinulid, di ba? Nagpo-floss po ba kayo? Yun. Ang purpose ng floss para dun sa mga gilid. Pwera pa dun sa pagtanggal ng tinga, yung plaque din tinatanggal mo. So, ang tamang pagpo-floss, pag nilagay mo yan dyan, igagano mo sa isang side muna. Tapos kakaskasin mo talaga yung plaque. Up and down. Tapos kaya mo dumugo. Kaya dumudugo yun. Kasi yun nga yung nagkukos na nun. So, after nun, yung kabila naman, up and down. Medyo ipapasok mo ng konti sa gums. Okay? So, huwag matatakot sa dugo. Kasi namamaga eh. Tapos yung brush, yun dito naman sa mga naabot. So, pag nag-brush ka, brush kayo, itry nyo na ganito. Diba ganyan? Diba usually gano'n? I-angulate mo towards the gums. Yung medyo naka-tilt towards the gums ng konti. Para itong dulo, medyo papasok dun sa gums ng konti. Tatamaan tong area na to. Small circular motion lang. Tapos soft lang ha. Huwag yung mga hard. Kasi pagka hard, tapos andiin mo pa mag-brush, magagasgas yung ngipin. Pag nagasgas yung ngipin, sasakit din yun. Okay? Kasi magkakapara siyang butas na gano'n. Okay? So, yung small pan, minamassage mo na ganyan. Para ito tumatama dun sa may gum line. Okay? Kasi yung gum line na yun, pag ginanon mo, papasok talaga yan. Ito, papasok ko yan dun. Okay? Kaya pumapasok yung tartar dun. So, kapag ka hindi na kaya ng yung immune response, depende sa immune system ng tao, nagiging advanced disease na siya. Ito, meron ka ng ganito. Periodontitis na yung tawag. Kasi, di ba, naging tartar na kasi tumigas. Hindi mo na matatanggal ng brush yun. Papatong na ng patong. Kakalat na yun sa ilalim. Ayan, di ba? Yung iba nasa ibabaw. Ito, nagkakaroon na reaction dyan. Ito, natutunaw yung buto. Ayan. Tapos yung gums, actually mali ang gums na yan. Kasi pag namamaga yung gums, mas mataba. So, mas mataas yan. Tapos, mas mapula siya. Kasi ang kulay ng gums usually coral pink eh. Pag hindi siya namamaga. Okay? Di ba pansin mo ngayon sa'yo? Namamaga, di ba? So, mas mataas yan. Ayan, matutunaw yung buto. Ito hindi pa yan uuga. Pero kung mas mababa na dyan, usually uuga na talaga yan. Pag malala na talaga, wala nang buto, nakalutang na lang to. Yung ibang matapang na binukwento sa akin, pasyente, siya na nagbupunot ng ngipin niya. Kasi wala nang suporta ng buto eh. Pero masakit pa rin yung pag tinanggal niya. Kasi nakakapit pa yun sa gums eh. So, yan yung iniiwasan natin. Ito, meron ka ng ganito ha. Kaya pansin mo yung iba nakalitaw na yung ugat. Ito yung pag medyo yellowish, ugat na yan eh. So, kaya pag nagki-cleaning tayo, tinatry nating abutin yung medyo loob. Hindi lang yung nandito. Kasi baliwala yung cleaning. So, hindi rin gagaling yun. So, tinatry lang naman natin yung kaya. Hindi naman 100% yung matatanggal eh. Lalo na pag malalim na malalim. So, at least mabawasan ng malaki. Sabi mo 80%, 90%. Okay? So, huwag kang magtataka pag yung magkatabi mong ngipin may space dito ha. Kasi nga natunaw na yung buto eh. Hindi, pag ano yan, gumaling yan, hindi natutubo yan. Hindi na tumutubo yung buto. Hahayaan mo na lang mag-stabilize yan. Okay? Kasi pag di naman natin ginawa ng solusyon, lalo lang lalala. So kahit walang sira yung ngipin mo, maganda pa,
o bubunot din. Nakita ka na ng ngipin na umuuga. Kasi gumaganong-ganon na. Pwede mo nang pitikin. Ayun, may periodontitis yun. So, yung sumasakit mo ngayong ngipin, may periodontitis at mukhang meron din talaga siyang butas eh. Kaso hindi mahirap makita eh. Kasi nandun sa may, kunyari ito, di ba sa gilid yung butas? Nandun sa may ilalim ng gums eh, dito sa area na to, hindi siya dito lang eh. Ayan, dito sa may area na to. Actually, kinakapa ko siya eh. Pumapasok tong yung instrument eh. So, ayun. Tsaka kung hindi pa man umaabot yan dun sa pulp, kasi pag umabot na dito yung, pag malapit na dyan, ito yung pulp eh, nandiyan yung nerve eh. Pag umabot na dyan yung infection, din na yung gagaling. So, hindi ko lang sure kasi hindi naman natin nakikita eh. Wala tayong x-ray, wala tayong kung ano man. Pero kahit na hindi pa umabot dyan, ang hirap pastahan nito kasi nakatago eh. So, yun yung problem. Kaya dapat pag tanggalin lahat ng tinga. Ha? At isa pa palang problem nito, di ba kunwari ito na tinga, hanggang dito lang, matatanggal mo siya. Pag may periodontitis, tas na tinga, pumapasok yun sa pinakaloob, ang hirap abutin. So magugulat ka na ng sira na to. Ito hindi na to mapapastahan. Mabubunot na lang talaga yun. Mas mahirap i-maintain kapag may ganitong problem eh. Kasi papasok yung tinga, nasa loob ng gums, di mo malalaman na may tinga eh. Magugulat ka na sumakit yung ngipin mo, may butas na dun sa root ng ngipin. So yun yung isang pagdagdag na problema dun pagka may periodontitis. Okay?